Alas 6:30 na ng gabi, ito yung oras kung kailan buhos talaga yung mga pasahero pauwi ng kanilang bahay. Itong lugar kung saan kami ngayon narito, ito yung mga sinasakyan ng mga papuntang San Jose del Monte, Bulacan, Litex. Ito yung mga dadaan sa Commonwealth Avenue, isa sa pinakamalapad na kalsada sa Metro Manila, pero isa rin naman sa pinakamatraffic. Kaya pa. Ayos po, yan. Malakta pa, malakta. Mula Nia Road sa Quezon City, sumakay kami ng bus na biyaheng tungko sa San Jose del Monte, Bulacan. Dito, nakakwentuhan ko ang ilang pasahero. Gano'n nyo na ba katagal ginagawa itong ganitong araw-araw na commute? Ay, matagal na po. Almost 35 years na. 35 years na. May nagbago po ba? Ha? May nagbago. Wala, mas lalo pong mahirap. Maluwag na hong ang lagay na ito di ba? Oo, pag hindi rasawa, Pero maya-maya, pwede mapuno pa ito. siksik ka. Tandasora, lapit na mga Tandasora. Palit pwesto, harap. Kailangan talaga dito, malakas ang katawan. Iisipin mo, may kaluwagan na nga ba sa lagay na yan eh. Dalawa, ano yan, sir, talikuran. Ang pagpuno talaga. Punong-puno. Yung pasayero na po yung masakay. Si Via Rose Monterola, bit-bit ang kanyang 10 buwang gulang na sanggol. Pauwi sila sa Caloocan mula Cavite. Nakailan sakay ka na mula Cavite? Hindi mo. Pagdating nyo dun sa bagong silang, tingnan mo ano oras na. Mga 7, mga 8. Mahirap pa naman mag-commute dito sa atin. Mahirap po kasi uwian po eh. Kalbaryo rin para kay Justin Andre Mayer ang araw-araw na pakipagbuno sa traffic. Pagpatak ng alas 7 ng umaga, nagpaalam na si Justin sa kanyang asawa at 2 anak. Bye-bye. Mula Bulacan, papasok siya sa trabaho sa Pasay City. Nagtatrabaho si Justin bilang isang call center agent. Ang shift ko po is 10 a.m. So, kailangan po 7 makaalis na ako dito para makaabot ako on time sa trabaho. Nagdadagdag ako ng parang konting oras pa para ma-compensate kung sakaling magkaroon ng delay sa biyahe. Ito yung unang biyahe ko. Galing sa barangay namin, papuntang highway, tricycle. Nang makarating sa highway, sumakay naman ng bus na biyaheng Quezon City si Justin. Sa araw-araw na pagbiyahe ni Justin, nadadaanan niya ang ongoing construction ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT-7. Paniguradong malaking tulong po para sa mamamayan na manggagaling pa sa malalayong lugar katulad nitong Bulacan para makapasok lang sa may NCR or sa may Maynila or sa Pasay katulad ko. Makakatipid po tayo sa pamasahe at oras. Taong 2016 nang simula ng Department of Transportation o DOTR ang pagtatayo ng MRT-7. May haba itong 24 na kilometro at magkakaroon ng 14 na istasyon mula Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Mula sa biyaheng 2 hanggang 3 oras, mapapabilis daw ng MRT-7 ang travel time mula Quezon City hanggang San Jose del Monte sa 35 minuto. Sa dokumentong ibinigay ng DOTR sa Reporter's Notebook, nakasaad na nasa mahigit 62 billion pesos ang total cost ng proyekto. Nagmula ang pondo sa ilalim ng PPP o Public-Private Partnership. 2018 nung unang talakayin ng Reporter's Notebook ang mga railway project ng gobyerno sa ilalim ng Build, Build, Build program kasama na ang MRT-7.
Noong mga panahong yon, 2019 ang nakasaad na completion date at 2020 naman ang tinarget na maging operational ang MRT-7. Dahil sa COVID pandemic at issue tungkol sa road right-of-way, na-delay ang completion itong MRT-7 na inaasahan sanang malaki ay may tutulong para mapaluwag ang daloy ng mga sasakyan mula Quezon City papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Kailangan ang road right-of-way kapag ang proyekto ng gobyerno ay dadaan sa pribadong lupa. Noong una, isang lupa sa San Jose del Monte, Bulacan ang pinlano sanang bilhin ng gobyerno para gawing depot o paradahan ng mga bago ng MRT-7. Pero hindi nagkasundo sa presyo ang dalawang panig, kaya kinailangan maghanap ng ibang property para sa depot. As of July 2024, nasa 71.67% na ang construction progress ng MRT-7. Inaasahang nasa 800,000 pasahero araw-araw ang makikinabang sa proyekto. 2025, target itong maging operational. Out of the 14, MRT-7 is hoping to operate 12 stations. With MRT-7 is targeting partial operations by the end of next year. Nang makababa sa bus, lumipat si Justin sa MRT-3 para makarating sa Pasay. So, hintayin na lang po natin yung susunod na train. Ito na po yung train natin. Pakibaretso lang po sa akin ng bahagi ng train. Pakibaretso lang po. Pagdating sa Taft, jeep naman ang kanyang sinakyan. Bayad o. Lampas alas 10 na ng umaga nang makarating si Justin sa kanilang opisina. Alas 8 kinagabihan, muling bibiyahe si Justin pauwi sa Bulacan. Sa totoo lang, di pa ako naghahabunan, pero since na nagmamadali nga tayo makauwi dahil medyo mapapatagal ang biyahe, eto na, dito na tayo naghihintay ng jeep pa MRT, Taft Avenue Station. Kailangan niyang muling mag-jeep. Bayad o. At sumakay ng MRT-3 sa EDSA para makarating sa Quezon City. GMA Kamuning, GMA. Pagbaba sa Kamuning Station, lilipat naman siya ng bus na biyaheng pa San Jose del Monte. Pagbaba malapit sa kanilang lugar, bumili si Justin ng ulam. Since nakausap ko yung asawa ko, nasabihan niya ako habang nasa biyahe na hindi na siya nakaluto. So, medyo alanganin na rin tayo sa oras since naalanganin yung biyahe. So, nag-decide na lang ako na bumili ng ulam sa may kanto. Pagkalipas ng 3.5 oras na biyahe, sa wakas, nakarating din si Justin sa kanilang bahay. Swerte na raw yung ganitong pagkakataon na inabutan pa niyang gising ang kanyang mag-iina. Nangihinayang po talaga ako sa oras na yun. Makita ko man lang yung mga kids ko pagka-uwi ko, which is hindi na nangyayari dahil naiipit ako sa biyahe, sobrang tagal. Kapag nabuksan ng MRT-7, isa si Justin sa mga makikinabang sa proyekto. Kakatipid po tayo sa pamasahe at oras at malaking impact po yun sa pang-araw-araw ng buhay natin. Panigurado. Sa maghapon, inabot ng halos 7 oras ang biyahe ni Justin sa daan.
Sa ginawang pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency noong 2014, tinatayang umabot sa 2.4 billion pesos ang productivity loss kada araw sa Metro Manila. At kapag hindi na solusyonan ang problema sa traffic, tinatayang aabot pa yan sa 6 billion pesos kada araw pagsapit ng 2030. Sabi ni DOTR Undersecretary for Railways Jeremy Regino, sa kasalukuyan, nasa 13 railway project ang tinututukan ng ahensya. Bukod sa MRT-7, kasama sa listahan ang LRT Line 1 Cavite Extension. May project cost ito na nasa mahigit 77 billion pesos sa ilalim ng PPP o Public-Private Partnership, Official Development Assistance ng Japan International Cooperation Agency o JICA at pondo ng gobyerno. May haba itong 11.7 kilometers, natatakbo mula Baclaran hanggang Bacoor, Cavite.